So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, ito sasaglitan ko lang itong topic na to, no? Kasi merong isang congressman na mahal po natin na ayaw po ng press freedom. So, bawal siya batikusin kasi kung ganun pa mangyayari, ididemanda niya po kayo. So, ewan ko lang, no? Baka meron siyang ibang vlogger na idemanda rin. Kasi, si Jesus Palsis kasi, talagang may impluwensya kasi si Jesus Palsis eh. So ewan lang natin sa ibang mga vlogger kung papatulan niya kasi marami po nag-content laban nga po dito kay, kilala niyo ba kung sino to? Diyan. Kay Toby Chanko, puta lab na lab natin yan, di ba? Puta na. Uy, may bago Takeronatics. O nga, no, ganda yan, no? Takeronatics. Uy, salamat Thank you mga Takeronatics. So, mga kababayan, hindi lang po nakakaalam, no, dinimanda po ni Toby Chanko si Jesus Palsis. Alam nyo, ang dami pong galit kay Toby Chanko. Hindi lang naman si Jesus Palsis, mas grabe pa nga iba eh. Ako nga, minumura ko nga si Toby Chanko eh. Di ba marami? Si Mima rin, minumura din dito si Toby Chanko. Pero, ang malupit mga ka-Streetwise do, alam nyo, kung napapangitan sa mukha mo, Toby Chanko, yung ibang mga tao, kung sinasabi nila na kamukha ka ni Dracula, huwag kang magpolitiko. Ganun lang yun. Naalala ko yung sinabi ni Naalala ko po yung sinabi ni Tito Soto. No, yung sinabi po ni Tito Soto nung, I think last month ata yun, sinabi ni Tito Soto, na ako, kapag meron napapangitan sa akin, okay lang yun. Kasi opinion nila sa akin yun, napapangitan sila sa akin. O, di ba? Ganun ko rin dapat, Toby Chanko. Kung ikaw ay nasasabihan na mukha kang Dracula, tangkapin mo yun kasi nga public figure ka. Alam niyo yung mga ganyang klase mga kaso, mga streetwise, yung kinakasuhan ka ng politiko, malabo manalo yan, especially cyber libel. Malabo yan, pero ang problema dito, abala. Abala ang problema dito. Tsaka gastos. Well, si Jesus Palsis, mukhang may pera naman yan. Kaya, may abogado pa. Di ba? So, sabi niya dito, ito yung unang totoo talaga, So, wala pang NPS number, no? So, alam niyo mga kababayan, no? Ang mahirap kasi dito, si Toby Chanko po kasi congressman. Oo. Kung congressman po si Toby Chanko, malakas po ang kanyang koneksyon sa LGU. Tandaan po natin mga kababayan, no, kapag tayo po nag-file po tayo ng kaso, yung opisina po ng piskal, sa opisina po ng LGU. Di ba? Tama nga, nagtatanong ito, tama, sakto yung tinanggap ng piskal yon, ang babaw naman. Ayun nga po yung problema. Di ba? Toby Chanko, congressman, no, alam natin national yan, pero yung botohan po niyan, local. Yung jurisdiction niya, local. So, ibig sabihin nun, yung fiscal po kasi, yung opisina niyan palagi, nasa LGU. So, may impluwensyahan po talaga yan. At ang mahirap pa nga dito, no, yung iba pa nga dyan, nililigaw yung yung sampina. Tulad nung nangyari kay Nino Barasaga. Si Nino, tagtad din po ng cyber libel yun. Yung ibang mga kaso nga po ni Nino, napupunta sa ibang lugar para hindi niya matanggap. So, ang ending, na kaagad, arrest warrant na kaagad. Oh. Pero totoo, nangyayari yan. Oo. So, libel, meron pa siyang prefatory statement, kung talupin talaga ni Toby Chanko. Sabi niya dito, libel is not protected speech. Oo. While an honest utterance, even when inaccurate, may further the fruitful exercise of the right of free speech, a lie is knowingly and deliberately published without public official does not enjoy immunity. Okay. Such calculated falsehood. Ano bang mali sa mga sinasabi natin kay Toby Chanko? Di ba sinasabi naman natin kay Toby Chanko na DDS siya? So, mali ba yun? So, di ba yung sinasabi natin kay Toby Chanko, na bintang siya ng bintang kay Martin Romualdez na wala namang ebidensya, falsehood ba yon? Para naman ata tayong napaka-sensitive mo naman, Toby Chanko, di ba? Oh. So parang ito yung mga post ni Jesus Palsis eh.
So bawal kang tawagin DDS. Gago ka pala. Huwag ka magpolitiko. Ayun to. Oh, sabi niya dito, oh. Ito yung mga post ni Suspalsis March 24. So, breaking, Congressman Toby Chanco natagpuan tanga. Bakit na sinabi ni Yusek Claire Castro na walang oil crisis kahapon, but BBM just declared a state of national emergency today? Ayaw pangunahan ni spokes ni PBBM, hindi siya Apple tulad mo. Alam nyo, isa to sa mga gagong statement ni Toby Chanco eh. Di ba? Naalala ko to eh, naalala nyo ba to? Sabi ni Toby Chanco, bakit walang coordination sa amo tsaka doon sa spokesperson? Kasasabi lang naman daw ni Claire Castro na walang oil crisis. Tapos bilang sasabihin ni PBBM na mayroong oil crisis. So, ano ba talaga? So si Toby Chanco nalito. Oh, puta na, napaka-basic intindihin. Hindi naintindihan bilang congressman. So kung nasabihan kang tanga, deserve mo yun kasi tatanga-tanga ka. Tama, di ba? Sinabi ni Yusek Claire kahapon, walang oil crisis. Sinabi ni PBBM ngayon, meron. O, so isa lang ibig sabihin nun. Di ba? Ayaw pangunahan ng spokesperson yung amo. Kasi alam naman po natin no, na yung oil crisis po, national issues po yan. Mas maganda na yung presidente mismo yung mag-a-announce. Anong mali doon? May mali ba doon? Oh. So ito pa yung mga post niya, no? Tingnan nyo to. Yan, no? Ito malupit. Congressman Terry Redon, 1,000,000% is something that not exist in math. So, OMG, sabi ni Toby Chanco, no? Tell me Toby Chanco is dumb without saying he is dumb. Alam nyo, ito naalala ko rin to eh. Nung sinabi po ni Toby Chanco na 1,000,000% pag si Sara Duterte daw po magiging presidente, ipapahuli daw po lahat ng corrupt. Kung siya magsalita, di ba corrupt? Ako naniniwala ako na 1,000,000%. Pag naging presidente si Sara Duterte, lahat ng mga corrupt, 1,000,000% ipapahuli niya. Ganun magsalita yan eh. Sara Duterte. Puta, saan ka nakakita ng 1,000,000%? O so sabi ni Suspalsis, di ba? O sabihin mo nga sa akin, Toby Chanco, na bobo ka na, hindi mo sinasabing bobo ka. Pikon ng puta. Sabihin mo ba naman sa national media, mapapanood ng buong mundo, puta, pag nakita pa ng bata yun, baka gayahin ka pa. 1,000,000%. Puta, pag mayroong elementary student na nakarinig ng 1,000,000% mo, baka pagalitan ng teacher yan. Puta, 1,000,000%, ipapakulong ni Sara lahat ng mga kurap. Napikon ka doon? Napikon ka doon? Ibobo ka eh. Alam mo, kung nabobobohan sa iyo yung mga tao, deserve mo yun. No? At yan po, kailangan mong tanggapin yan kasi opinion sa iyo ng mga tao yan bilang congressman kung nabobobohan sa iyo. Kung ayaw mo matawag na bobo, di huwag ka mag-congressman. Huwag ka na rin mag-TikTok. Baka mamaya saman mo pa yung anak mo mag-TikTok. Mababash ka rin doon. Baka magdemanda ka doon. Isipin nyo, sobrang katanga ni Toby Chanco nung nag-TikTok na lang. Tapos nung may nag-comment, ang pangit mo sumayo, baka demanda ka pa niyan. Parang ganun. So ngayon, makababayan, tinan nyo to, no? Meron ditong ano eh. Kaya gusto nilang Ito to. Ito malupit tong sinabi ni Suspalsis, no? Kaya siguro pikon yan si Toby Chanco eh. Tingnan niyo to. Manalo si Sara Duterte. Kasi sinasabi ni Toby Chanco, wala daw sasantuhin si Sara. Takot ang mga congressman manalo si Sara kasi lahat sila papanagutin ni Sara. Kabaligtaran yun, Toby Chanco. Tigil-tigilan mo kami. Umani ka ng DDS ka. Lumayo ka kay PBBM. Ako hindi ako pro-Marcos. Ikaw nagkukumari kang pro-Marcos dahil ang asawa mo ay kamag-anak ni PBBM. Layuan mo si PBBM. Hindi ko suportado si BBM. Pero kung katulad mo lang ang kasama niya, ay nako, hindi niya kailangan ng kaibigan. Ikaw naman sasabi mo kay... O, di ba? Bayaw niya si PBBM Bayaw niya sa pinsan sa mga Romualdez. Oo. Kong Toby. Kung Toby,
Yung nabotas po, nabutas na ang pananampalataya sa inyo. 30 years 30 years, Tong Toby, how can you do that? of the Tiangcos. Of the Tiangcos. Walang iba. Of the Galunggong! Oh. What happened? Binabaha. Binabaha! Nabutas ang ano. And it is a port city. Yes. Port siya sana. It can Oh. be a big booming. Yung kasama niyo doon sa Nyolo, lagot ka Nyolo. Baka kasama kang hindi manda. Message yung nga mamaya. Yes. Business. Ang Batangas may port yan. Nagbo-boom yung area na may port business. Ang Manila na may port area, yung ICTSI, booming yung area na yon. Ang magkano ang alokables ng mga tiyangko? Magkano? Bilyones! Bilyones! Ano nangyari? Butas pa rin! Hindi. Alam mo Naninjutsu. Jujutsu. Alam mo, Tong Toby alam mo, wala naman akong ano sa'yo. Ang payo ko lang sa'yo, sabi nga ng ating mga magulang, bago mo intindihin yung butas ng iba, intindihin mo muna yung nabotas mo. Diba? Bago ka magtintindi ng ibang tao, sarili mo munang bakura, nasusunog na. Yung sanitary landfill nyo, kawawa naman ng mga 9 tao. years lang si Vico. Yes. And yet, ang layo nung tinalo ng Pasig. Ang layo. Mayor Joy Belmonte, kahit dynasty siya, sabihin may Sunny Belmonte noon. Oh. So what? Eh yun nga, nag-boom naman ng Quezon City. Tama. Oh, ano pa yung mga ibang San Juan? Oh. O Zamora Zamora. lang lagi, ganon. Estrada Ejercito, at least nagbo-boom. Oh. Kung isang Pag-iwanan. pamilya yan, kung totoong magaling yung pamilya na yun, dapat boom. Eh ba't walang bumibisita sa Nagota? Kaya nga pag naisip mo na bukas, wala kang maisip eh. O nga pala, no? Yung Nabotas, mga kababayan, yung mayor din po doon, Tiangco rin. Kapatid niya ata. No, kapatid niya ata. No? Wala na akong maisip eh. Anong tourism doon? Oh, Galunggong. Yung anak niya, tiktokeris. So anyway, with all due respect lang talaga sa lahat ng politiko, including Kong Toby Tiangco, no? Yun, kami we can say that kasi kami, wala talaga kaming tali eh. Eh, ikaw namumulitika ka, sir. Tama. So, titingnan namin ang boto mo sa May 11. Pag nag-abstain ka, duwag ka. Tama. Pag nag-no ka, DDS ka. Tama. Mag-yes ka sa impeachment. Oh, Actually, mga kababayan, no? Pahiya dito si Jesus Palsis. Actually, pahiya siya dito, Kasi yung dear niya, ako rin, nagulat din ako, eh. Hindi ko talaga inaasahan to, eh. Na itong si Toby Tiangco, nung sa impeachment, nag-yes. Abnormal nga. Oh. Sabi niya dito, Ito yung statement niya nung January 13, 2016. Ang pirma sa impeachment ay may kapalit na pondo. Tapos nung may 11, may vote to impeachment is yes. Wala ka palang paninindigan eh. Wala ka pa. Oy, pahiya kay Jesus Palsis doon Kala mo Nag-yes bigla. Tingnan mo. So, ibig sabihin nito mga kababayan, yung nireklamo ni Toby Tiangco na yung pirma sa impeachment ay may kapalit na pondo, so tatanggap ko rin pala ng pondo. Na, kung pag-uusapan natin yung argument niya, no? Pero by the way, mga kababayan, ito yung baso ko kay Toby Tiangco Pwede nyo akong i-correct kung mali ako kasi ito opinion ko naman to. So ako naniniwala po ako na yung plano talaga ni Toby Tiangco ay tumalon sa mga Duterte. Naniniwala akong ganun. Kasi kung pagbabasihan po natin yung mga statement niya dati, na nananakot na nga po yan Sabi nga ni Toby Tiangco, ay tatalon na ako, papalayo kay BBM. Sinabi niya yan. Ako tatalon na ako, papalayo kay Presidente kung papapatuloy niya na ipagtanggol si Martin. Ang tanong dito, pinagtanggol ba ni Presidente si Martin Romualdez? Di ba hindi naman? Pinabayaan niya nga yung mama O bahala ka dyan. Kung napagbibintangan ka dyan, sagutin mo. Ano ginawa ni Martin? Sinagot. Ano pang ginawa ni Toby Tiangco? Pinopromote niya na si Sara. Diba? Ang sabi ni Toby Tiangco, 1 million% ipapakulong ni Sara Duterte yung mga sangkot sa flood control. Alam niyo mga kababayan, pasimpleng paninira kay PBBM yun. Kasi ako ang basa ko doon mga kababayan, hindi magagawa ni PBBM na panagutin yung mga sangkot sa flood control, kundi si Sara lang ang makakagawa nito. Ganun pa kaintindi ko Malamang ganun din sa inyo. Di ba? Sabi ni Toby Tiangco yan, 1 million% ipapakulong ni Sara Duterte yung mga sangkot sa flood control. So, pinapalabas niya dito, hindi mapapanagot ni PBBM, di ba? At besides mga kababayan, si Toby Tiangco po, tumapak na po yan sa teritoryo ng mga DDS. Nagpa-interview na po yan dun po kay Banat Bay.
Di ba, nagpa-interview na po yan sa SMNI, dun po sa mga banateros. At syempre, alam naman po natin yung mga sagot niya nga po, niya nga po nga doon, hindi po pabor sa presidente. O, so ibig sabihin nun, talagang lumilipat na po ng kampo si Toby Chanko papuntang DDS. Yun nga lang, baka hindi siya tinanggap. Kaya nag-yes. Kasi kung nari ko ako politiko, pinagsisiksikan ko yung sarili ko doon sa kampo ng mga DDS, tapos, hindi, ramdam ko naman yan kung tanggap ako o hindi eh. Kasi for example, si Liviste tinanggap. Si Miyaw Miyaw, no? Si Barsaga tinanggap. Si Toby Chanko walang ganong pagtanggap eh. Oh, so, ay na posibleng na posibleng dahilan kung bakit nagaganyan si Toby Chanko. Pero by the way, mga kababayan, na point natin dito, ginawa mo yon, binatikos ka, tapos magdidemanda ka, bullshit. Ang bullshit nun, no? O baka kinausap niya sila Sara, di siya, yun nga yun eh. Malamang yun nga eh. So, yun na. So kayo po, no, masabi nyo nga po dito sa pag-file nga po ng cyber libel ni Toby Chanko kay Jesus Palsis. And by the way, mga babayan, no, sa hindi lang po nakakaalam, madami na po bumatikos dyan kay Toby Chanko. Hindi lang po si Jesus Palsis. Yan, si Nyolo nga pala. Gumawa rin pala ng content yan laban kay Toby Chanko. Hindi lang pala. Si Nyolo, si Ballpoint Man, si Mima, ako, si Mix Cervera, baka Toby Chanko yun eh. Kasi Antay Martin. Sino pa ba? Si Macmac din ata, no? Kung nag-content din kay Toby Chanko yan. Si Maestro Paul. Sino pa ba? Papatix din ata. Basta yun. Pro Toby Chanko po tayo na yan kasi Antay Martin. Wala yan, binati ko si Martin Romualdez gamit statement Toby Chanko. Wala yan, no? Kasi, iwanan muna natin yung topic na yan, di ba? Kasi, baka ano pa masabi ko. Si Coach Jarrett din pala, o nga. Coach Jarrett din pala, no? Kinuntan din pala yung Toby Chanko.